So, hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video po is i-share ko sa inyo kung paano ko nahanap yung sinakyan namin dati, no? Nung naglipat bahay kami dito from Antipolo to La Union. Yes guys, and nung nag-travel kami dito sa La Union is tinextan ko na agad yung nahanap ko sa online is ginamit ko yung Facebook. Ayan. Ginamit ko yung Facebook kahit nag-aalanganin pa ako kasi baka scam yon. Pero thank God guys kasi hindi siya scam. And advice ko sa inyo guys kapag mag-aano kayo ng ride sa online is ang napansin ko kasi pag sponsored, ibig sabihin bayad yon yung page na yon. And nakita ko siya sa messenger ko na nakalagay na sponsored, tapos tinap ko yon, and sakto naghahanap ako ng sasakyan na papunta dito na lipat bahay kasi may nahanap kami dati na jeep na 16,000 siya. Grabe guys, 16,000. And maano mo lahat ng gamit mo, kaso hindi na pwede yung balikan na yon, isahan lang yon. So, yun yung alanganin namin. Tsaka wala kaming ganung pera na kalaki. And then, kaya naghanap ako sa online, naghanap ako sa Facebook. Kahit nag-aalanganin ako kasi alam ko, kapag sa mga Facebook market is marami pa rin na scam. And then, dahil ako, gusto ko ulit mag-take risk kasi sa Facebook market na ako dati doon na scam. And okay, nag-take risk ulit ako. Sinabi ko yung sarili ko mag-take risk tayo para matapos na yung problema, kasi grabe yung problema na lipat bahay, nakaka-stress talaga. And lalo na kapag yung budget mo is sakto lang. So, naghanap ako ng online, yung mga sponsored na mga H100 na van. Kung gusto nyo guys, kung gusto nyo ng van or anything, i-search nyo lang doon yung sa Facebook search bar, yung mga van ba gusto nyo, jeep ba yung gusto nyo, yung lipat bahay, ganyan. I-search nyo lang, tapos para sa akin, itap nyo yung mga sponsored na pages. Para sa akin, legit kasi yun. Kasi based on my experience yun. And then, pag tap ko doon, sa Messenger nag-pop up yung naming sasakyan na H100 na van. And malaki na din siya sa loob, kaso sobrang dami ng gamit namin, hindi namin nakasya lahat. Kaya yung inupahan namin dati, naiwan yung iba namin gamit doon. Tapos sabi pinamigay na daw ng may-ari. So hindi yun nakakalungkot. Kaya kung advice ko sa inyo guys, kung maglilipat bahay kayo, dapat talagang may all-in-one budget kayo. And then, kung yung mga gamit nyo is hindi nyo naman na ginagamit, itapon nyo na lang para hindi nakaka-stress. Kasi ang nangyari sa amin is sa dami naming gamit, naiwan yung ibang importante. Syempre yung iba makikinabang, tapos binili mo yun. Diba? Binili mo yung mga gamit na yon, tapos ipapamigay lang ng may-ari sa iba. Hindi ba nakakainis yung ganun? Kaya kapag maglipat bahay kayo guys, is dapat on budget kayo. Yan. So back to topic tayo. Sa Facebook Messenger ko nahanap yung lipat bahay na van. Iba't ibang klase kasi yung offer nila dun. May van, may truck, may closed truck, and then may kotse, gano'n. Basta yung mga tungkol sa mga lipat bahay, sa mga bakasyonan na kailangan ng mga sasakyan, ganyan. So, yun. Yung mga gano'n, kayo na lang mamili kung anong gusto nyo dun sa mga offer nila. Ganun. So, ako, dahil on budget lang yung namin, pinili ko is yung H100 na van. Kaya nag-search bar ako sa Facebook ng mga H100 na van. Tapos, nung nasa Messenger na ako, may nakita kong sponsor doon na nakalagay.
And then, message ko yung mga ano doon, yung mga, yung page na yun, yung mga page na mga yun. Tapos yung iba, in-offer 13K, yung isahan lang, yung iba 16K. So, pinili lang namin is yung 10,500 or mga 10,000 plus na H100 na ban. So, yun. So, minessage ko yung excuse me guys, minessage ko yung page na yun, and then sinabi ko na alis kami sa ano, September 1, alauna ng hapon, saan yung landmark namin, saan yung location namin, saan kami bababa, basta all about where questions. And then, ayun, kapag usapan nyo is maaga, gusto nyo umaga, kasi kami sa amin hapon ng alauna, kasi yung tito namin nag-travel pa ng La Union hanggang sa Antipolo no, nung umaga, kaya in-schedule namin ng 1 p.m. And then sakto naman yung inano ko na van is dumating ng exact time. Ayun. Yun, ibinaba na namin lahat ng gamit namin, and then so on. And ang nakaka-stress lang yung mga ibang gamit namin is naiwan dahil nga dapat na gusto namin truck eh. Kaso ang truck kasing in-offer niya sa amin is 16K, close truck yon, and gusto kasi namin isahan na lang yung biyahe namin. Sama-sama na kami pamilya, pati yung aso namin. And yun lang, kinabahan kami kasi pag close truck, baka hindi kami makahinga sa loob. And gusto din naman namin yun kung may budget kami. Siguro kung may 20,000 kaming budget is okay yung mga close truck na yun. And then, ayun. Basta nakaka-stress siya guys kapag lipat bahay. So, ayun lang guys, yung mga naranasan namin sa lipat bahay and paano ko nahanap yung sasakyan na rent namin sa online, sa Facebook. So, be careful lang guys no sa mga nakaka-chat ninyo, and mas maganda na wag muna magbayad bago yung sakay. Parang gano'n. Kasi sa amin, in-advise ng tito ko na wag muna magbayad. Tignan muna natin kung legit. Ang usapan namin is saka kami magbabayad kapag nakarating na kami sa location namin. Ganon. So, dapat ganon guys, no? Hindi yung magbabayad kayo agad na wala pang meet up. Baka scam yun guys kapag ano. So, ayun. So, yun guys. Thank you for watching. Yun lang naman i-share ko sa inyo. Sana may napulot kayong aral, and kapag maglilipat bahay kayo, dapat on budget, and dapat yung mga hindi na kailangan gamit, pwede nang siguro itapon nyo na para hindi stress kapag nagbuhatan na, kapag nasa loob na ng sasakyan. And kung sama-sama naman kasi sasakyan, be careful na lang guys para iwas stress and bawas-bawas din ang gamit, no? Kapag hindi na talaga kailangan, para walang maiwan na importante. So, that's it guys. Thank you for watching. Bye!